Sunduin natin yung dalawa, guys. I mean, hi guys. Di ba pala ako nakakabati sa inyo? Na-amaze na naman ako. Grabe. I super love autumn talaga. Tignan nyo yung lalakaran natin. Actually, hindi to yung daan. Papunta sa sa school nila Juna Junso. Pero dito ko gusto dumaan. Kasi bakit hindi? Ang ganda mga be. Yung hindi ko alam ano lahi. Hindi ko naintindihan yung language na ginagamit niya. Nagkatitigan kami. Na-amaze din siya. Naka-scooter siya. Huminto siya para mag-picture. Ayan, ang ganda guys. Maghanap akong pwesto kasi meron pa naman ako 1.5 hours. Talagang inagahan ko. Kasi may gusto akong share sa inyo. Magtsikahan tayo. Hanap lang ako ng pwesto. Share ko sa inyo yung kay Kuya Junwa. Oh my God, ang ganda. Wait lang, harap ko na kayo sa akin. Oh, ayan. Hindi na maganda. Hindi na maganda nakaharap sa akin. Anyway, ayan. Hanap tayo ng pwesto. Share ko sa inyo yung kay Kuya Junwa kasi parang 3 weeks ago nag-upload ako nag-story ako sa Facebook, no? Na naka-confine si Kuya. So, share ko sa inyo kung bakit and kung ano yung findings ng doktor. Ang ganda talaga. Ayan. Grabe na yung mukha. Nasakop na yung screen. May mas maganda pa ron. Lakad muna tayo, gusto nyo. Kasi kapag tsumika na ako sa inyo, uupo na ako. Uupo na ako. Tapos, puro chika-chika lang tayo. Enjoy muna natin yung paligid. Habang hindi pa ako nakakita ng pwesto. Tara! Sayang wala akong picture sa akin. Pero hindi rin naman kasi, hindi rin naman maganda yung outfit ko. Okay lang mag-picture today. Ganda. Actually, daanan talaga to guys. Daanan siya. Tignan nyo, gusto nyo makita yung pinanggalingan natin. Ilang beses na ako nakakapag-vlog dito. 9 years ko na rin na-experience ang autumn. Autumn ng Korea. Pero hindi ako nagsasawa talaga. Siya talaga favorite weather ko. Tapos yung alam niyo yung feeling na 18 degrees Celsius. Alam niyo yung hindi masyadong maginaw pero naka-jacket ka. Yung ganun. Diba? Kasi pag winter na mga be, for the yellow na ang paligid. For the na yan, mga kala ko unang dating ko mga patay mga puno sa Korea. Kasi ang dumating ako pa-winter na rin. Ay, ganito. Oh my God. November pala ako dumating. Naabutan ko nga pala yung mga ganyan. Kaso, hindi ko sila na-enjoy kasi hindi ko pa alam gumala. Kahit sa paligid-ligid. Hindi ko pa alam. Sana hindi maubos yung oras ko. Wait lang. Liliko tayo dito. Ay. Pagligo. Yun. Sa niliguan ng truck, guys. Maganda dyan. Parang last 2 years pictorial kami dyan ng mga Pinay eh. Sana na sila lahat. Hindi ko na kailangan pumunta ng Nami Island. Pero syempre iba pa rin yun. Nami Island yun eh. Pero kasi inakikita natin sa magazine or sa FB page sa mga tourist. Iba na yung pagpunta nyo dun kasi makikipagsiksikan na kayo sa maraming tao mag-picture, diba? Oh my God, look at the sahig. Eto, wala tayong kaagaw mag-picture. Char, hindi ako mag-picture. Ay, medyo green pa yung iba. Ito lang pangit sa Ito lang pangit sa ganyan, hindi sila sabay-sabay nagkukulay. Oh my God, huwag ka dyan mag-stop. Sana hindi siya mag-park. Ay, mukhang hindi naman. Hindi sita mo to, green pa oh. Hindi na sila sabay-sabay. Tapos pag nag-yellow yan, nagbagsakan na lahat. O, diba? Nagbagsakan na kasi babagsakin mga yan. Kaya nga, sabi ko, ngayon na ako mag-vlog dun sa para pakita ko nga sa inyo. Kasi, parang uulan bukas. Magbabagsakan yan. Hindi na natin makikita. Diba? Ang ganda ng weather. Nakaka-close ng pores. Parang dito ako gusto maupo.
Tapos mapagkamalan akong aning, no? Nagsusulo sa ano? Sa isang oh my God, ang taas nito. Kasi hindi pa siya nagyayelo. Ba't di ka pa sumabay sa mga anak mo? Feeling ko mga anak na yan kasi ano maliliit. Charot. Lang ganda sa... Ay, doon tayo sa may hagdan. Wait lang. Oh my God, ang ganda na naman ng vlog. Kasi ang ganda ng paligid. Ayan. Oh my God. Pag kaliwa to. Kaliwa. Oh, pag kumaliwa tayong ganito, merong ano dyan. Bus. Hindi bus station. Waiting shed. Yun. Ayoko naman mag-stop doon kasi marinig ako nagsasalita mag-isa ng mga sasakay ng bus, diba? Dito na lang kaya ako. Wala akong chicha. Gusto ko sana dito para may chicha ako, tas kunwari kumakain-kain ako. Ano? Kasi baka makita, ay may aning dun, oh. Dito sana sa hagdan, guys, oh. Kasi gusto ko habang chumichika ako, maganda yung ano, yung background ko. Daming arte. Ito ba? Okay lang ba ako dito? Hindi ba ako ano? Okay lang ba ako dito? Gusto ko sana maupo dito sa hagdan kasi may mga dumadaan na sasakyan. Wait, lakad lang ako konti. Hanap ako, wait. Pakaliwa na ako. Sabi ko, hindi na muna ako magbablog kasi baka humaba na naman yung vlog ko. Kaso ang ganda kasi nito. Di ba, adik ako sa autumn. Paulit-ulit lang naman. Kanina dinaanan na natin, same lang naman sa dinaanan natin, pero kinukunan ko pa din siya, bi. Nagandahan ako eh. Ayoko naman ipagdamot sa inyo. Charot! Ang ganda mga mima. Wait lang. Baka nakasumpa kayo eh. Ay! Ba yan? May ginagawa pa ata rito. Ay, hindi. Dadaan lang siya. Takbo na nga ako. Tumatakbo na ako, guys. Ay, may truck pa din. Ba yan? Ano yan? Anong tawag dyan? Ano ba yung delivery? Mga ganyan, mga namamahingay, mga ajoshi. Nagsisiesta sila, nakatambay. Ay, perfect sana dyan sa puno na yan, no? Sana umalis yung truck. Perfect dyan ako magchika-chika, guys. Kasi may, ano dyan, may upuan eh. Ay, may mga ano. Tanyo nga, may nakatambay nga, oh. May takore. Wala na, parating na tayo dun sa ano. Ba yan? Yung, sabi ko sa inyo, chichikain ko sa inyo yung ano ni kuya. Amazing, ang ganda. Pretty. Oh. Sino ka dyan? Ang ganda. Tapos guys, pag autumn, hindi ganong ano. Alam niyo yung makulimlimang aura. Ganun. Makulimlimang aura ng paligid. Na para bang uulan na hindi naman. Ito yung sinasabi kong ano. Nakarating na tayo sa bus ano. Sa bus. Ay, hindi bus station. Napapabas ako. Sa waiting shed. Dito. Ay, sana pala nagpunta tayo sa coffee shop. Hindi ko kasi alam kung saan yung coffee shop na yun eh. Hindi ko alam. Para dun pala ako naupo, no. Ay, no. Sinasabi niya may coffee shop daw. Kita nyo ba? Ay, no. Oh, coffee shop. Cafe Eden. This way. Sorry, baby. Hindi ko alam. Sorry, baby Eden. Hindi ko alam yung coffee shop mo, be. Galing na ako rin. Hindi ko pa alam. Bagong tayo kasi yun, guys. Eto. Ayan. Sayang. Kung dilaw na yan, tawid ako sa kabila para makita niyo yung waiting shed. Ito yung waiting shed, diba? Mag-picture kami dito last 2 years ng mga anak ko. Kasi sobrang ganda. Kasi tingnan nyo naman yung waiting shed.
Ang simple lang niya pero napagitnaan siya ng dalawang puno. Dalawang puno. Tawid tayo dito ah. Don't worry guys, hindi ako mamamatay. Sobrang bira na daan saksakan dito. Ayan o. O diba yung waiting shed? Sino ang hindi? Ang ganda mag-picture dito. Kunwari nag-aabang ka ng bus. Yay! Kaso medyo green pa sila. Tapos ito yung pinanggalingan natin. Ayan. Nabibitawan ko yung zoom. Ayan, dyan tayo nang galing na iskinita. Ang ganda, ang ganda, ang ganda ng Yongsan. Tara na nga! Ayun guys. Dito ako napatambay sa sa convenience store. Pakita ko sa inyo yung nabili ko. Bumili ako ng merienda ng 2. Pakita ko sa inyo yung halagang 400 pesos. Coffee, instant coffee. Ito ano to? Yung coffee na to, less sugar siya. Kaya itong gusto ko. Itong barista rules, color green. Hindi siya ganun katamis. Pero kasi nga, less sugar siya. Hindi ako matamis na tao. Tapos, bumili ako ng 2 mogu-mogu. Ito yung mga 400 pesos ha. Mogu-mogu. Plus, pinabalik ko sa sa lalagyan. Baka kasi may makakita sa akin. Anong ginagawa ng babae niya? Tapos, tawag dito, 2 waffle, mini. Tapos, 2 chocolate bar. Ito, hindi siya Korean chocolate. Kasi iba parang Thailand. Kasi parang spaghetti yung niya. So, buy one, take one to. So, ayan, mamaya, yan. Ay, nagwawali siya sa gilid. Nagwawali sa gilid yung Naglalampaso yung lalaki. Takpa ko nga yung camera, wait lang ah. Nahiya kasi ako. Ayan, ayan. Para wala makakita. Ayan, ito na chika ko na sa inyo. 'Di ba parang last 3 weeks ago or last 1 month, di ko alam kung depende kung kailan ko ito ma-upload. Ang tawag dito? Nag-story ako sa Facebook. Sa mga naka-follow sa Facebook ko, nakita nila 'yon. Sa mga hindi pa, i-follow niyo naman ako. Charot. Si kuya naka-confine sa hospital and sobrang thankful ako kasi ang dami nag-message sa akin. Hindi ko nga lang na-replyan lahat pero yun, asking kung anong meron kay kuya, kung get well soon daw, ganyan, anong nangyari. Actually, wala siyang sakit. Kaya lang, kailangan namin siyang ipa-general check-up kasi kailangan namin malaman. Ba't ako sumisigaw? May mic na nga ako. Kailangan namin malaman guys kung siya ay ganito ko na nga lang. Na-distract ako. Kailangan namin malaman guys kung siya ay may autism. Kasi si Kuya is grade 1 na and late pa rin siya. So siguro kino-question nyo, bakit ngayon lang grade 1 na? Bakit nyo pa ngayon lang papa-general check-up si Kuya? Kasi guys, hindi ko lang nga sinasabi sa inyo kagaya kanina, 'di ba? Hindi ko sinishare sa inyo. Pero 2 years nang nagte-therapy si Kuya dun sa pinapasukan niya. So, ayun, dun sa pinapasukan niya, kailangan din ng Okay. Dun sa pinapasukan niya, kailangan din ng papers or findings ng doctor kung kung saan talaga siya nahahanay, kung speech delay ba, kung autism ba, ganyan-ganyan. Hindi ko masyadong ma-elaborate sa inyo about sa ganun kasi hindi naman ako specialista sa ganun. Nung dati nagde-daily vlog ako, may mga nakakapansin na niyan, may mga nagsasabi nga na favorite kasi si Junso sa comment section. Favorite kasi si Junso, kaya laging sinasaktan ni Junwa, lagi sila nag-aaway, kaya mag-aang kamay ni Junwa kay Junso kasi nakikita niya favorite si Junso. Paano mo nalaman? Paano mo nasabi? Yun yung mga hindi ko nakakalimutang comment, siguro kaya ilang beses ko na rin siya na-open sa ko kapag nagsisit in video ka about sa mga bata. Tapos may nagsabi rin na kulang daw sa kalinga si Junwa. Alam mo yung mga ganun. May nagsabi naman na, which is okay lang naman kung yun nga sinasabi ko, may nakakapansin kay Kuya Junwa na parang late nga siya. Tapos may nagsabi rin na ipa-check up daw si Junwa kasi daw baka may ADHD, mga ganyan-ganyan na para bang okay,
hindi ko naman yung tinitake as ano, kasi syempre concern lang din kayo, sinubaybayan nyo sila nung mga bata pa sila. Pero guys, bago nyo pa bago nyo pa nalaman, alam ko na yun, alam na namin yun. Kaya lang, hindi lang nga namin sinishare sa inyo. So ngayon, share ko sa inyo kasi para hindi rin pa ulit-ulit ako nagsasabi. Para, sorry kung medyo malabo yung kwento ko tapos humihinto-hinto pa ako. Wala kasi akong listahan. Basta, sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung naiisip ko. Parang kwentuhan lang talaga niya. Humihinto-hinto ako kasi sasakyan. Hindi ko pa rin to na-test na mic na to. Bahala na kung gumagana ba to o hindi. So, ayun, ngayon, sinishare ko na sa inyo kasi ayoko nung paulit-ulit na explain or sagot sa comment na, ay, ba't ganyan si Kuya, ganyan si Kuya. Pag may bagong subscriber na nag-comment o kaya kung ano, i-click ko na lang yung link. I-click mo yung link na to, i-copy paste ko na to. Charot, hindi. So, ayun. So, yung mga guys, ang ano kasi dyan, hindi ako agad-agad nag-alala nung time na baby pa si Kuya kasi yung mga kapwa ko Pinay dito, late din yung mga anak nila. I-share ko sa inyo simula nung una. Si Chanel, yung anak niya, 4 years old na. Which is dapat madaldal na yun, di ba? Sila yung mga nakikita ko kasi, di ba sila yung nauna sa akin dito. Mama pa lang nasasabi ng anak niya. Nung 3 years old anak niya, completely wala pang salita talaga. Babae pa yon. Pero ngayon, ang galing-galing na. Matalino sa school, nakakasabay, ganyan-ganyan. Tapos si Ate Ivy din, nauna rin yung anak niya kay Junwa. Ahead ng 1.5 year ata. Nakita ko rin yun, si Yunyok. Late din siya magsalita kahit sa Ate Ivy sinasabi niya late siya magsalita. So parang ako, si anak ni Vanessa, yung mga binabanggit kong pangalan guys, mga kapitbahay kong Pinay dito. Sila yung mga nauna ng anak sa akin. Yung anak naman ni Vanessa na panganay, babae rin yun, which is, dapat advance yun kasi, di ba nga ayon sa pag-aaral sabi, mas nauunang mag-develop ang mga girls kaysa sa boys. Lalo na pag mga ganyan mga bata. So, ayun yung anak niya, grade 1, pinasok niya or kinder 2. Kasi hindi naman nag-nursery ang anak ni Vanessa. Ang sabi ng teacher, baby talk pa daw, i-enroll daw sa speaking class. So, di ba lahat? So, ako parang, ganun lang din si Junwa. So, ganun lang din siya. Yun yung naisip ko. Tapos, si Junwa kasi, ang nakakatuwa lang sa kanya, advance siya sa mga bata rito, sa mga kapwa. Yung mga multicultural family or multicultural kids kagaya ni Junwa. Advance siya kagaya sa mga anak ng mga Pinay dito. Hindi ko siya inuupuan talaga yung tinuturuan pero at the age of 3, nakakapag-alphabet na siya, English. Nakakabasa na siyang Korean. 1 to 100 kaya niyang i-count. 3 years old siya noon. So feeling ko advance si Kuya. Ang nakikita ko lang na red flag kay Kuya is hindi siya nakikipaglaro. Tapos, minsan hindi niya makontrol yung anger niya. Hindi niya makontrol na iiyak siya tapos parang sasaktan ka niya. May ganun siya nung 3 years old siya. Pero ngayon guys, wala na. Nakakatuwa kasi wala na. Tapos, ano bang red flag ni Kuya na napapansin ko dati? Tumitingin siya sa ganyan. Alam mo yung sumusulok yung mata? Gumagano siya. Tapos, meron din siyang na nagsasalita na ba siya? Parang mas more on action kasi siya. Pag may kailangan siya, ituturo niya, hindi niya sasabihin, pahingin ka. Nung 4 naman siya, nakakapagsalita na siya, pero hindi siya yung nakakabuo ng sentence na dapat na kaya niya na. Like, gagayahin niya lang sasabihin mo, kagaya nung may bumati sa kanya, Anyong Junwa. Ang isasagot niya lang din, Anyong Junwa. Like, kumain ka na? Sasagot niya lang din, kumain ka na? Alam mo yung ganun. Pero kapag kakausapin mo siya, may naman siya. Tapos, pa ba? Yun yung mga red flag ni Kuya na nakita ko. Na sinabi ko kay Mr. Kim, pa-check up na natin si Junwa. Kasi, tawag dito, baka, kailangan niya syempre ng agarang assistance, di ba? Or therapy, kung ano man. Tsaka, bilang nanay ka, ako sinisisi ko rin yung sarili ko kasi nung nagbubuntis ako kay Junwa guys, namatay yung mama ko. Sobrang stress ako noon, parang 4 months si Kuya noon. So andun yung nagde-develop pa lang siya, 'di ba? Sobrang pigil ako noon na stressin yung sarili ko. Tapos hindi ako ganong umiiyak kasi hindi ko alam. Kasi
inisip ko noon, paano yung anak ko kapag bumigay ako. Siguro na-absorb ni kuya yung ano. Kaya yung mga nabubuntis guys, hindi dapat may stress. Kailangan happy mommy kayo kasi na-absorb yung anak nyo yan. Kasi ako, siyempre, namatayan ako ng nanay. Kaya ko bang hindi ko yun maaano, 'di ba? Mapipigilan. So ayun, sobrang thankful lang ako kasi si kuya, wala siyang depresya. So ayun, na-absorb siguro ni kuya yung mga stress hormones ko no mga time na yun. Anyway, ayun. Tapos nasa na ba ako ng kwento ko? Tsagain nyo na lang kung mahaba yung video. Skip nyo na lang kung hindi kayo interesado, pero gusto ko talaga kasi itong i-share. So, ayun, ano bang nangyari nun? Asa na ako? My God, kailangan maisip ko agad kung nasa na ako. Ayun, ipa-check up na natin. So, si Mr. Kim, ano pa siya? Ando pa siya sa stage na in denial pa siya. Syempre, anak niya yun. So, parang panganay niya pa yun. Ay, hindi. Smart nga si Junway. Ang aga niya nga natuto eh. Ang aga ni Kuya Colors, alam niya na English, nakakapagsalita siya. Kaya parang hindi rin maano Mr. Kim. Tapos, ito pa, ang nakadagdag nga sa akin, sabi ko, smart nga siya eh. Kaya lang di nga siya nakikipaglaro sa iba. Tapos pag may lalapit sa kanya, lalayo siya, pupunta siya sa akin. Sa akin lang siya malambing. Ngayon, buti sa papa niya, malambing na rin siya. Eh, di ba isang ano ng mga autism is smart people sila. Naalala nyo ba si Attorney Woo, yung Korean drama, yung attorney na may autism. So, nakadagdag siya sa oh my God, nga, smart nga si kuya. Isa nga yun sa parang sign na may autism, di ba? Yung mga may autism, matatalino sila. Tapos, tag dito, ayaw din ni Junwa ng maingay, guys. Which is, isa rin yun sa sign kasi, ang ingay sa mga may autism, ano yan sa kanila? Times 3 yan. As in times 3 na tignan mo si Attorney Wood, diba? Meron siyang headset lagi. Ayan, bawal din sila sa stress, mga ganyan-ganyan. Anyway, ayun. E di nakaano nga rin sa akin yung sabi ko. Ayun, hanggang sa napilit ko si Mr. Kim. Hindi ko rin naman siya masisi kung ayaw niya pa ipa-check up. Bukod sa busy siya, sinasabi niya, hindi, matalino kasi ganun. Tapos, ito na nga, pina-check up na namin, guys. Ito na tayo. Na-check up na namin. Hindi pa to yung ngayong grade 1 siya. Mga siya nito. 7 na si kuya ngayon eh. 4, 5, ganyan. Alam nyo ba ang nangyari? Kapag dito sa Korea, hindi ko alam kung, hindi ko pwede sabihin province lang kami kasi sa city nga kami nagpa-check up eh. Tawag dito, 6 months ang aantayin mo. Eh di 6 months ang inantay namin, nagpa-yeyak kami. I mean, yeyak, nakukuriyan ko kayo. Yeyak is appointment. Nagpa-appointment kami sa isang specialist. Hindi ko alam kung ano tawag sa English doctor na yun. Neurologist ba? Yung neurologist, specialista sila sa mga batang may diferensya, ganyan. Tapos, waiting kami ng 6 months, guys, doon sa hospital na yun. After 6 months, nagpunta kami sa hospital na yun. Ang sabi ba naman sa amin ng doktor? Bibigyan ko kayo ng referral sa isa pang doctor sa ibang hospital kasi magmamigrate na daw siya sa ibang bansa. What the F? Parang, Hindi naman yung bigla-bigla, diba? Diba kapag magre-resign ka sa lalo na pag ganyan may prosesyon. Pag may, oh my God, may umupo pa. Ganyan may, anong tawag dyan? Ano bang tawag dyan? Ganyan na, ano bang tawag sa mga ganyang work? Nakalimutan ko. Lalo na kapag ganyan kayo. Ano yan yung tawag dito? May bakante, may pagitan na nag-resign ka tapos after 3 months o after 1 month, 2 months. Hindi naman lang kami nabisuhan ng hospital na tumawag man lang sa amin na meron pala kayong appointment sa ganitong araw ang techa. Hindi na po yung doctor kasi magmamay. Nakaka-stress. Sabi ko kay Mr. Kim, siya lang doktor dito? Sabi niya, oo, siya lang yung specialista sa Sabi ko, hindi mo sinabi na sana nagmaldito ka. Kasi ko ako, tas sa Pinas yun. Sabihin ko, sana sinabi nyo sa amin kasi sayang oras, 6 months kami nag-contact. Tas kung kailan yun na yung time namin, sasabihin nyo. Anyway, ayun na nga yung nangyari. Ni-refer niya kami sa ibang hospital. At ang bad news dito, another 6 months yung waiting. Kasi kailangan namin pumila, guys. Hindi ko alam kung bakit ganun katagal. Kung marami ba, pila ba yung mga batang kailangan ng ng ganung klaseng doktor pero ang tagal kasi talaga ng check-up nila. Kami nga nakailang balik eh. Magsisingit-singit pala ako dyan ng mga picture or video ni kuya ng mga time na siya mamaya. Tapos, ayan. Di yun na nga. Dumating na yung 6 months. Tapos, yun na. Yung
yung ano, yung etong huling check-up niya. Ibig sabihin pala, parang 6 na. Parang magsi-6 na si kuya, no? Basta ang tagal kasi namin nagantay, di ko na matandaan yung age yun nung una naming nagpa-appointment eh. Yung pinost ko sa story ko guys, kailangan niya general check-up kasi ang nakakatuwa lang dito sa Korea, hindi sila nagbibigay ng findings kung hindi sila sigurado guys. So, si kuya, wait lang, dami sasakyan. Si kuya ay, general check-up, kinunan siya ng dugo. Nung first na punta namin sa hospital, kinunan siya ng dugo ng ihi, tapos in-MRI siya, brain MRI. Kaya kami na-confine doon kasi yung time ni kuya na napunta sa kanya is alas 2 ng madaling araw, which is hindi na kami magbabiyahe doon, no, madaling araw. So, ang ginawa namin, since dalawa yung anak namin, si Junso, kailangan niya pumasok sa school, si Junwa lang naman yung pinaalam namin, tapos si Mr. Kim at saka si Junso nasa bahay, ako yung nasa hospital, tsaka si kuya. So, nag-confine kami doon ng one night. After nun, pinabalik kami. Tawag dito, ano pa ba? Nakakaano nga kasi pinainom siya ng pampatulog, guys. Pinainom siya ng pampatulog kasi hindi pwedeng gumagalaw-galaw ka sa MRI. Hindi umepekto, nagrogi lang si kuya. Groging-grogi siya. Feeling ko e-effect, pero kailangan kasi nung oras na niya, kailangan siya na isa lang. Kasi may mga susunod pang MRI. Tapos nung parang 30 minutes na waiting, hindi pa rin siya inaantok. Tinurukan na siya ng pampatulog. Doon siya nakatulog, pero tawag dito, 30 minutes pa ang inantay o 40 minutes. Tapos na sa akin si Mr. Kim, tumawag siya kung na-MRA na ba si kuya, kung na-MRA na. Sabi ko hindi pa kasi nakalagpas na kami sa oras kasi tumawag yung nurse sa baba. Ready na po si Kim Juna for MRI. Hindi na pwede kasi meron na nakasalang. Sabi kapag nagkaroon uli ng time, isisingit si Junwa. Pila yun eh. Pumesto kami dun sa higaan ni kuya, sarap ng tulog niya. Singit ko basta mga picture niya dyan or videos. Tapos nung siguro mga bandang alas 4 na yun, sarap ng tulog. Buti, pinababa kami, in-MRA siya. Na-MRA naman si kuya. Na-MRI siya, nakunan siya ng dugo. Alam niyo yung nakuha ng dugo sa kanya, kalahating baso. Kalahating baso na natakot na, ngayon takot na siya. Parang napobia na siya. Alam niyo injection na mataba na 3 ganon na pag inimagine ko, pag sama-samahin to, 3 baso. 3 injection yung kinuha sa kanyang dugo, naawa ako. Anyway, ayun. Tapos, ang findings, hindi agad-agad makukuha. So, umuwi kami ng bahay. Tapos, bumalik kami for in-interview siya. Inutusan siya, give this toy to your mama. Korean, guys, ang ginagamit. Tapos, hakbang ka nga, punta ka rito. Punta ka sa kaliwa, punta ka sa kanan. Pinag-drawing siya. Tapos, kami din kinausap. Di ba yung mga red flag na sinabi ko sa inyo kanina? Yung iba kasi dun, wala na kay kuya. Wala na sa kanya. Kagaya nung pag nagugutom ba siya, anong ginagawa niya. Ngayon, nagsasabi na siya. Kasi nga, nagte-therapy na siya. So, bago pa namin siya pina-check up, 2 years na siyang nagte-therapy. Doon sa pinagte-therapyhan niya. Medyo malayo nga din dito yon, 15 minutes drive ako, pero okay lang kasi walang ibang therapist dito, yun lang. Tapos tag dito, may mga bracket pala yan, so inaano nila kung saang bracket yung red flag kay kuya. Doon sa mga binanggit ng doktor, maraming hindi kay kuya, like nagwawala, hindi siya mga ganun na Tapos tawag dito, so bracket yon. Tapos pinabalik kami para sa second, pinabalik kami, findings naman. Basta 3 times kami pinabalik, and ang ending, guys, walang autism si kuya, thank God. Oh my goodness, thank God. Delay lang talaga siya. May speech delay siya, delay rin siya sa age niya. Which is sobrang thankful ako, guys, kasi yun lang. Kasi alam ko kung gaano ako ka-stress nung pinagbubuntis ko siya. Sobrang bait din talaga ni God kasi yun lang ganyan lang, siya. Kumbaga, ibig ko sabihin, hindi siya wala siyang diferensya ng bongga. Tapos, hindi sinabi sa akin. Meron kasi ako nakakausap na Pinay.
dun sa therapist na pinupuntahan namin, na yung anak niya, yung anak niya nakakatawa, hyper talaga, as in di mapakali. Kasi may ADHD daw. Tapos sinabi rin sa kanya ng doktor, ibang hospital kami. Sinabi ng doktor sa kanila na 2 years late yung anak nila. Sa amin walang sinabi kung ilang years late si kuya. Basta sinabi late lang siya. Tapos, pag grade 6 na siya, bago siya pumunta ng middle school, kung ano yung pinagdaanan niya ngayon na check-up, general check-up, uulitin. Para update lang kung hindi na ba siya delay. Kasi di ba nagte-therapy naman siya. Kung hindi na ba siya delay or delay pa rin ba siya, ganyan. So, advice ko lang din sa mga magbubuntis, huwag kayong masyadong stress. Ako talaga, hanggang ngayon, alam ko sa sarili ko, sinisisi ko yung sarili ko. Although, nagpakuha kami ng dugo ni Mr. Kim, after pa yun, ang high-tech dito sa Korea, guys. I-check nila kung kung compatible ba kami. Free lang yun. Alam mo kung bakit free? Kinunan din ng dugo si Junway, hindi ko na masyado na Kami nung last na punta namin doon, nung kinuha namin yung findings, sabi ng doctor, free daw yun. Alam niyo kung sino may sagot. Dapat ang babayaran namin sa test na yun is 45,000 pesos. Pero libre lang siya kasi, kaya alam niyo kung kanino siyang programa, sa may-ari ng Samsung. Free, wala naman kami babayaran, di go. Pero syempre pinupush yun ng hospital kasi 'di ba, syempre kita nila yun. Pero since qualified naman kami, kasi nga merong si kuya, 'di ba, delay nga siya. So, kukunan kami ng dugo. Pero alam ko sa side ko, walang si Junwa, pagmamanahan kung ano man. Siguro stress lang talaga ako, kaya siya na-delay ng ganyan. Anyway, kinunan kami ng dugo ni Mr. Kim. After 6 months, makukuha namin yung result. Tapos, sasabihin kung compatible ba yung dugo namin or kung pag nagbuntis ba ako ulit, malaki ba yung possibility na magkakaanak ako ng may autism or 0% or maliit lang ba yung porsyento na magkakaroon ako anak ng autism kapag nagbuntis ako ulit sa age ko, and yung compatibility nga ng dugo namin. So, ganun. Amazing, 'di ba? So, iintayin ko yun. Hindi ko nga dapat i-chika sa inyo yun, kaya lang nagdire-diretso rin bunganga ko. Iintayin ko yun, tapos kapag okay na mag-anak ako ng 10 ulit. Charot! Pero dun sa pinagte-terapihan namin, dun sa Haram, alam niyo yun, di ba? Ang dami ko nakikitang mga bata, pati mga binata, na may mga diferensya dito sa Korea. Sabi ko, partida probinsya pa kami Sabi ko, thankful pa rin ako kahit papano si kuya, si kuya is hindi autism. Kasi, di ba, hindi naman ako habang buhay nandito. Diba? Sila lang dalawa ni Junso. Diba? Alam niyo, iniisip ko talaga yun, paano pag wala na si Mr. Kim? Kailangan okay si kuya kahit wala na kami. Alam niyo, ang liit-liit pa niya, ganun agad naiisip ko. Thankful naman at hindi. So, ayun, shinare ko lang sa inyo na yung kuya, kasi meron din ako mga subscriber na concern na ipa-check up ko daw si kuya, ganyan, na alam niyo yun, late daw si kuya, na ganyan-ganyan si kuya. Alam ko na yun, guys, bago nyo pa nalaman. Alam ko na yun, alam naman na namin yun. Kaya, binlag ko na rin para hindi na rin paulit-ulit. So, ayun, sana nag-enjoy kayo sa vlog natin kahit feeling ko medyo mahaba to. Pero itatry ko yung best ko para ma-edit out ko yung mga hindi kailangan. So, thank you for watching. Susundin ko na yung dalawa. It's 3:09. Sobrang maaga pa rin ako. 3:30 kailangan nasa school na ako. Medyo malapit na yung school. Anyway, thank you for watching. Kita-kits ulit tayo sa sunod ko pang vlog.